Hesukristo. Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Araw ngayon ng Pentecostes, 50 araw matapos nating ipagdiwang ang Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ngayon, sumapit tayo sa pagbaba ng Espiritu Santo sa mga disipulo, sa mahal na Birhen at sa simbahan. Ngayon, ang kaarawan ng ating inang simbahan. Araw ngayon ng Pentecostes. Ano po ang dating sa atin ng ating pagdiriwang ngayon? Nandoon ba ang galak? Nandoon ba ang saya? Sapagkat ngayong araw na ito ay isinilang ang simbahan. Ngayong araw na ito ay binigay sa atin ang biyaya ng Espiritu Santo. 3 bagay po ang nais kong pagnilayan natin ngayong gabi patungkol sa biyaya ng Espiritu Santo. Una, ang biyaya ng Espiritu Santo, ang Pentecostes ay ang katuparan ng pangako ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Pangalawa, ang Espiritu Santo, ang Pentecostes ay nagbibigay sa atin ng buhay. At pangatlo, ang Espiritu Santo, sa pagbaba ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, ito ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. 3 bagay ang ating pagdinilayan ngayon. Una, kapag sinabi natin na Pentecostes, ito po ay kaganapan ng pangako ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Tapat ang Diyos na isusugo niya ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga narinig natin na matapos na si Jesus ay muling mabuhay, nandoon ang pagbibigay niya kaagad ng Espiritu Santo sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam natin, kilala natin ang Ama, ang Anak, subalit nandoon na parang ang hirap nating unawain yung patungkol sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po ay Diyos. Ang Espiritu Santo ang ikatlong persona sa iisang Diyos. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay nakakatawag ng Panginoon sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, nakikilala natin ang Ama. Ganun pala ang dulot sa atin ng Espiritu Santo. Ang Ama, mahal na mahal niya ang Anak, at sa kanilang pagmamahalan, ang nagbubuklod sa kanila ay ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbubuklod sa pagmamahalan ng Ama at ng Anak. At pinangako ng Diyos na ipapadala niya ang Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Magandang tanungin natin sa ating mga sarili, tayo kaya, tapat kaya tayo sa ating mga pangako? Marami tayong mga pangakong binibitawan, marami tayong mga pangakong sinasambit, subalit yung mga pangako na yon madalas napapako. Diba? Kung minsan, naalala ko minsan, merong nag-trending na isang video na kapag daw halimbawa ikaw ay umiyak sa araw ng iyong kasal, naku, baka daw magkahiwalay kayo. No? May mga ganong artista na kapag halimbawa umiyak doon sa araw ng kasal at nakuna ng picture o kaya nakuna ng video, nandoon na hindi tumatagal yung kanila daw pagsasama. Kaya nga yung ilan, kapag may mga ganong mga storya, binabalikan, teka, umiyak ba ako nung araw ng aking kasal? No? At tinitingnan nila. Pero doon ba nasusukat ang pagsasama ng mag-asawa? Hindi. Nasusukat yan doon sa katapatan ninyo sa isa't isa. Kung kayo ay tapat sa isa't isa, ano man ang inyong kaharapin, hirap man yan, pagsubok man yan, kaginawahan man yan, tagumpay man yan, saya man yan, lungkot man yan, o ano pa man bagay na pagdaanan ninyo, subalit tapat kayo sa isa't isa. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya nga mga kapatid, sa pagpapadala niya ng banal na Espiritu Santo sa simbahan, sa mga apostoles, sa ating mahal na inang si Maria, binibigyan niya tayo ng kalakasan. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Yun po yung una. Pangalawa, sa pamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay binibigyan niya ng buhay. Narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon kung paano si Jesus hiningahan niya ang kanyang mga disipulo at sila ay nagkaroon ng buhay. Alam natin yung mga apostol, nandoon yung kanilang kahinaan.
nandoon yung kanilang pagkukulang, nandoon yung kanilang takot, nandoon na yung kanilang pangamba. Subalit itong mga disipulo sa pamagitan ng hininga ng ating Panginoong Jesucristo, binigyan sila ng buhay. At kung babalikan natin yung event ng paglikha sa tao, ang Diyos kumuha ng alikabok at dun sa simpleng alikabok, kanyang hiningahan at nandoon na ito ay nagkaroon ng buhay. Kung hihingahan mo kaya yung katabi mo ngayon, magkakaroon kaya yan ng buhay? Naku, Father, baka hindi buhay ang abutin ko kapag hiningahan ako nitong katabi ko ngayon. Pero kung titingnan nyo mga kapatid sa ating kapaligiran, napakaraming nawawalan ng buhay, nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng loob. Kung minsan, lalo na po yung ating mga kabataan, kontit masaktan, umaayaw na. Kontit natalo na umaayaw na. Kontit madapa, ayaw na. Sumusuko na sa buhay. Baka kinakailangan natin ng hininga ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay. Yung hininga ng Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. At ito yung tinanggap natin nung tayo ay binyagan. Tayo ay pinahira ng langis ng krisma. Nung tayo ay kumpilan, tayo ay pinahira ng langis ng krisma na kung saan ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay. Sa sandali na tayo ay nawawalan ng lakas, sa sandali na tayo ay nawawalan ng loob, tawagan natin ang Espiritu Santo at siya ang magbibigay sa atin ng buhay. Yun po yung pangalawa. Ang dulot sa atin ng Espiritu Santo ay buhay. Pangatlo, ang dulot sa atin ng Espiritu Santo ay kalakasan. Kaya nga mga kapatid, yung sakramento ng kumpil, ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas. Ibinibigay sa atin ng Espiritu Santo para tayo ay maging kawal ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na tayo ay umaharap sa mga pagsubok ng buhay, subalit ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ngayong araw na ito ay pagpapanibago ng inyong pangako muli na kayo ay maglilingkod sa ating inang simbahan. Kung tayo lang mga kapatid, kahit kaming mga pari, hindi natin kaya. Bakit? Kasi tayo mahihina lamang. Kung tayo lamang, hindi natin kaya. Bakit? Sapagkat nandoon yung ating kahinaan, nandoon yung ating takot, nandoon yung ating pangamba. Subalit binibigyan tayo ngayon ng kalakasan ng ating Panginoon. At yung kalakasang iyon ang magdudulot sa atin para tayo ay maglingkod. Masaya bang maglingkod sa Panginoon? Masaya bang maglingkod sa Panginoon? Yes. Masaya bang maglingkod sa Panginoon? Yes. At kung masayang maglingkod sa Panginoon, sana yung kung gaano tayo karami ngayon, sa susunod na taon, ang saya ay nakakahawa sa iba. Na kung saan, kung makikita ng iba na masaya ang maglingkod, marami pa tayong mahihikayat para tayo ay maglingkod. Kaya nga mga minamahal kong mga parishioners, mga lingkod ng simbahan, binibigyan tayo ngayon ng kalakasan ng Espiritu Santo. Meron po akong sikretong sasabihin. Alam nyo, tuwing ako po ay umaharap sa mga tao, sa tuwing ako po ay nagbibigay ng homilya, sa tuwing ako po ay nagbibigay ng talk, o kahit po ng mga panayam sa ating mga guro, o kahit na po sa mga parishioners, ako po ay nagdarasal muna. At tinatawagan ko ang Espiritu Santo. Halika, Espiritu Santo, lukuban mo ang iyong lingkod. Ikaw ang magsalita, ikaw ang manguna, sapagkat kung ako lamang, ako'y mahina at hindi ko kaya. Subalit dahil binibigyan mo ako ng lakas, binibigyan mo ako ng kalakasan, kaya ko kahit sino pa man ang humarap sa akin. Kaya ko kahit anong panganib pa ang harapin natin. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin, yung mga disipulo ng ating Panginoon, karamihan sa kanila namatay na mga martir. Ilan sa kanila ipinako sa krus. Ilan sa kanila ipinakain sa mababangis na hayop. Ilan sa kanila binalatan ng buhay. Ilan sa kanila inusig. Ano yung nagbigay sa kanila ng lakas? Alam naman natin, nung tagpo na si Jesus ay dinakip, isa-isa din naman silang umalis, lumayo, natakot, naduwag.
Pero nung sandali na maghahandog na sila ng buhay, nandoon ang biyaya ng Espiritu Santo na nagbibigay sa kanila ng kalakasan. Mga kapatid, 3 bagay ang pinagnilayan natin ngayong gabi sa dulot sa atin ng Espiritu Santo. Lagi nating tatandaan, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay at ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng lakas. Halina, Espiritu Santo, palakasin mo po kaming mga alagad mo, kaming mga mahihina mong mga alagad, punong-puno ng takot at pangamba sa aming mga puso at kalooban. Ipadala mo po parati ang iyong Espiritu Santo na magdulot sa amin ng lakas, nang sa gayon kami ay makatayo at makapagsalita, makapangaral ng mabuting balita sa tanan at maakay ang aming kapwa-tao papalapit sa iyo. Halina, Banal na Espiritu Santo, halina sa aming mga puso. Amen.